Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Justin Mamolo ng PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isinagawa sa Antipolo City ang kick-off ceremony ng Project TODA, isang inisyatibang naglalayong palakasin ang kooperasyon ng pamahalaan at sektor ng transportasyon para sa mas maayos at ligtas na serbisyo sa komunidad. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Edwin Bares. Na seguridad upang mapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa komunidad ay nagkaroon ng programang TODA o Tricycles Operators Defensive Allies ang mga tauhan ng Antipolo City Police Station. Sa naturang programa ay pinangunahan ng mga membro ng Antipolo City Component Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Mark Henry Garcia, katuwang ang government official ng lungsod, partner agencies, stakeholders at force multipliers. Binigyan din sa programa ang kahalagahan ng disiplina, koordinasyon at malasakit sa kapwa bilang pundasyon ng isang ligtas at maayos na lungsod. Isinagawa rin ang oath-taking ng mga membro ng TODO officers at pagkilala sa mga katuwang na organisasyon. Sa naturang aktibidad ay nagkaroon ng pamimigay ng food packs at pagkilala sa mga tricycle driver na nagpakita ng malasakit at serbisyo sa komunidad. Ang bawat miyembro ng TODA ay magsisilbing tenga at mata sa lansangan upang maiwasan ang krimen, katuwang ang Philippine National Police upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa lungsod ng Antipolo. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Antipolo City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang bagong tahanan ng pag-asa ang hatid ng Project Tabang. Hatid sa isang senior citizen sa Camarines Norte bilang patunay ng malasakit at pagtutulungan ng komunidad para sa kapakanan ng mga nakakatanda. Patrolwoman Vanessa Sol sa balita. Tinanggap ni Lola Lourdes Abiera ang kanyang bagong gawang bahay sa isinagawang blessing in turnover ceremony nito lamang Enero 24 taong kasalukuyan. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Acting Regional Director ng Police Regional Office 5, kasama sina Police Colonel Paul F. Abay, Provincial Director ng Camarines Norte Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Dexter Victor V. Laviste, Officer in Charge ng Daat Municipal Police Station, at Project Proponent Police Lieutenant Colonel Charles N. De Leon.
Isinagawa ang proyekto sa pagkikipagtulungan ng Daet Masonic Lodge 247 at ng local government unit bilang patunay ng nagkakaisang adhikain ng pamahalaan at ng komunidad sa pagbibigay ng tunay na malasakit. Ang pabahay ay bahagi ng Project Tabang na nangangahulugang tayo, ako, bawat isa, aasenso, nakaagapay ang gobyerno, na nakapaloob sa advokasya ng community service-oriented policing. Higit pa sa simpleng pagbibigay ng tirahan, hatid ng proyekto ang dignidad, pag-asa at seguridad na makikita sa taos-pusong pasasalamat at ngiti ng benepisyaryo. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Pinarangalan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated si Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang pagkilala sa kanyang liderato at patuloy na serbisyo sa pagpapalakas ng kapulisan at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Magbabalita dyan si Patrolwoman Fe Marie Octaviano. Na annual General Membership Meeting ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. Pinarangalan si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang Outstanding Achievement Awardee. Binigyang pagkilala ang kanyang kahusayan at natatanging serbisyo sa Philippine National Police na nagpapakita ng dedikasyon sa komunidad at profesionalismo. Ayon sa PMAAAI, ang parangal ay sumasailalim sa adhikain ng alumni na fostering unity and excellence at sa misyon ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, isang pulis na handang magsilbi ng mabilis, may integridad at tunay na nararamdaman ng mamamayan. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Mahigit 3.7 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Bohol PNP sa isang isinagawang operasyon na humantong sa pagkakaaresto ng isang high-value drug personality at patunay sa patuloy na kumpanya laban sa iligal na droga. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Nikia Canedo. Isang matagumpay na anti-illegal drugs operation ang ikinasa ng Bohol Police Provincial Office na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value drug personality at pagkakasamsam ng mahigit 3.7 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa Porok 8, Barangay Sungkulan, Dawis, Bohol, bandang 1:15 na madaling araw noong Enero 24 taong kasalukuyan. Pinangunahan ang operasyon ng Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Police Provincial Office, katuwang ang Dawis Municipal Police Station. Sa nasabing operasyon, nadakip ang isang high-value individual na kinilalang si alias Dongkoy, 41 anyos, isang aluminum at glass installer at residente ng nasabing munisipalidad. Nakumpiska mula sa sospek ang humigit kumulang na 550 gramo ng shabu na may standard drug price na 3,740,000 pesos, bukod pa sa iba pang non-drug items na ginamit bilang ebidensya sa operasyon. Ang naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Dawis Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Patuloy na isinusulong ng Bohol PNP ang kanilang mandato na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan habang nagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa komunidad. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Canedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canedo.
Nagbigay diin ng NAPOLCOM Commissioner na si Mr. Rafael Vicente Calinisan sa kahalagahan ng matibay na ugnayan sa pagitan ng PNP at iba't ibang sektor sa Hilagang Mindanao upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ito ang balitang ibabahagi ni Patrolwoman Jane Rose Bohol. Si NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission sa Police Regional Office 10 noong January 26, 2026, kasabay ng idinaos ng Monday Flag Raising and Awarding Ceremony sa Camp First Lieutenant Vicente J. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Si Commissioner Calinisan ang nagsilbing guest of honor at speaker ng okasyon at nanguna sa paggawad ng parangal sa mga natatanging tauhan ng PNP na patuloy nagpakita ng kahusayan sa kanilang tungkulin. Minarkahan ng pagbisitang ito ang pagsisimula ng opisyal na pakikipag-ugnayan ng Commissioner sa rehiyon at binigyang diin ang patuloy na pagsuporta ng NAPOLCOM sa mahigpit na koordinasyon, aktibong pamumuno at mas pinaigting na pamamahala sa kapulisan sa Hilagang Mindanao. Ibinahagi rin niya ang mga inisyatiba para sa moral at kapakanan ng PNP, kabilang ang pagtaas ng benepisyo at scholarship ng mga benepisyaryo ng killed and wounded in police operations. Matapos ang seremonya, pinangunahan ni Commissioner Calinisan kasama sina Attorney Ramon Alfredo E. de la Cruz, Regional Director ng NAPOLCOM Region 10, at Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Pro-10, ang pagbisita sa Regional Mobile Force Battalion 10 upang suriin ang kalagayan, kahandaan at kapakanan ng mga tauhan. Sinundan ito ng inspeksyon sa detention facility ng Police Station 6, Cagayan de Oro City Police Office, upang tiyakin ang pagsunod sa mga pamantayan sa kustodiya at mga protokol sa seguridad. Isinagawa rin ang isang press conference kung saan tinalakay ang mahahalagang tagumpay, mga updates sa pulisya, kalagayan ng mga tauhan, mga kasong administratibo, proseso ng recruitment at ang pagsusuri ng NAPOLCOM sa integridad at performance ng Pro-10. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at Bank of the Philippine Islands ang naisagawa sa Makati City na naglalayong palakasin ng pagtutulungan laban sa cybercrime at maprotektahan ang publiko laban sa mga online scams. Patrolwoman Mary Grace Artizuela, ibalita mo. Nilagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at Bank of the Philippine Islands bilang hakbang upang higit pang palakasin ang kooperasyon sa pagsugpo sa cybercrime at pag-iwas sa online financial fraud. Ayon kay Police Brigadier General Wilson C. Asweta, Acting Director ng PNP-ACG, layunin ng partnership na ito na paigtingin ang cybersecurity measures at tiyakin ang mas ligtas at maasahang digital financial transactions. For the signing of this MOU, so reflects our commitment to safeguarding the public from cybercrimes and fostering a safer digital environment. Your ACG will always be the partner of the banking sector, especially the BPI. So we do believe that peace and order and economic progress is a shared responsibility. Atin namang pakinggan ang naging mensahe ni Miss Mary Catherine Elizabeth P. Santa Maria, Senior Vice President ng BPI. What this Memorandum of Understanding does, it provides a structure for our partnership, and it really also strengthens our dedication and service to helping Filipinos, especially these vulnerable segments, to fight cybercrime. This Memorandum of Understanding between the PNP-ACG and the BPI is a significant step in fighting the cybercrime and the emerging trends of cybercrime in our country. So it combines the expertise of our investigators and the expertise of our private sectors as well in order to develop more collaborative effort in combating cybercrime.
Mula dito sa Makati City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. At para sa ating huling balita, matagumpay na nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang dinukot na negosyante sa Cabanatuan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 suspect bilang patunay na mabilis at koordinadong aksyon ng pulisya laban sa kidnapping. Ito ang balitang ihahatid sa atin ni na Patrolman Adrian Dayaw at Patrolwoman Marie Octaviano. Matagumpay na nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang 59 anyos na negosyante na dinukot itong Enero 26 matapos ang mabilis at magkakaugnay na operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya. Personal na pinangunahan ni Police Colonel Harold Dagit Bruno ang operasyon. Bandang alas 7:52 ng umaga nang sabilitang dinukot ang biktima sa harap ng kanyang bodega sa kanilang barangay. Tinangay ang kanyang pickup truck at humingi umano ang mga sospek ng 5 milyong pisong ransom. Habang tumatakas, nasangkot ang mga sospek sa isang hit and run na ikinasugat ng 2 sibilyan. Ligtas na natagpuan ang biktima sa barangay Bakod Bayan. Habang ang sasakyan ay iniwan ng mga sospek matapos ma-flat ang gulong. Sa tulong ng cellphone tracking, nadakip bandang alas 5:52 ng hapon sa Bulacan ang itinuturing na pangunahing sospek. Sumunod na nahuli rin ang 2 pa niyang kasabwat sa magkahiwalay na operasyon. Inihanda na ang kasong kidnapping laban sa 3 sospek. Pinuri ni Police Colonel Bruno ang mabilis at mahusay na pagtugon ng mga pulis at iginiit na ang batas at kapangyarihan ay nararapat gamitin lamang sa pagsilbi at pagprotekta sa mamamayan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Adrian Dayaw. At ako naman si Patrolwoman Fe Octaviano. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nertatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang yung alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang yung tagapag-ugnay, Patrolman Justin Mamolo ng PNP Drug Enforcement Group. Magkahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.